So this morning, I just want to inform all our visitors that this is not the usual service na ginagawa po namin every Sunday. Actually po, alam ko yung oras na ito, halos patapos na tayo sa ating pong regular na service. But because ito po ay year start, revival service, kaya medyo nagbigay po tayo ng pansin sa ilang mga special numbers. Tayo po ay nag-consider, mga kapatid, ng ating pong pagbibigay, pasasalamat, papuri, pagdakila, patutuo sa ating pong Panginoon. Amen? At maganda rin pong alam ng bisita natin ngayong umagang ito na ang paborito po ng church na ito ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. The main thing in this church is preaching. Yun po yun. Gusto po naming umawit, gusto po naming magbigay, gusto po namin ang ilang mga bahagi ng service na ito, pero wala pong kapalit ang halaga ng pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? And I hope that this morning, preparado po tayo para sa ating pong revival. So ito po ang naging leading ng Panginoon sa akin sapagkat napakaganda na sa pagsisimula kung anuman ang mga bagay na dapat po nating medyo isaayos, ituwid sa harapan ng Diyos. Magandang sa pansimula pa lang po ng taon na ito, magkaroon na po tayo ng realization at resolution na ito po ay ating po maiayos sa harapan po ng Diyos. And let us allow God to work in our hearts. Let us allow God to work in our lives. Sa pamilya po natin, relasyong mag-asawa, sa buhay natin bilang Kristiyano. Pahintulutan po natin mga kapatid na ang makapangyarihang banal na Espiritu ang gumawa po sa atin sa ating pong magiging pakikinig ngayon. Gusto ko lang pong malaman, ready na ba kayo sa preaching? Hosea chapter 6 please. Hosea chapter 6, babasahin ko lang po ang unang talata dito po sa Hosea chapter 6. Yung unang talata po sa chapter na ito. Okay? Hosea chapter 6 and verse number 1. Okay, sa unang pagbasa, sabay-sabay po ang gawin natin pagbasa. Everybody, Hosea chapter 6 verse 1, begin. Come, let us return unto the Lord, for he hath torn, and he will heal us. He hath smitten, and he will bind us up. Okay, for the second time, let me read to you. Come, let us return unto the Lord, for he hath torn, and he will heal us. He hath smitten, and he will bind us up. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Panginoon. Ito po ang itinuturing naming pinakamahalagang sandali sa tuwing kami po ay sumasamba. Ang iyong salita po ay aming mapakinggan. Lord, I pray that this morning, nawahanda ang bawat isa, natanggapin po ang iyong pangangaral. Bigyang pansin po namin ang iyong salita at bigyan ng mataas na paggalang. May you again fill me with your Holy Spirit, O God. Empower your humble servant. Give me wisdom, Lord, and guide me. And please, Lord, isakatuparan mo po ang desire ng puso po ng bawat isa, particularly ng iyo pong lingkod, ang magpadala ka ng revival sa puso ng iyong mga anak sa church na ito. May you rebuke all the works of the devil, Heavenly Father, and please exalt your Son in our midst. Help me, Lord, and please, ikaw po ang maglagay ng salita sa aking bibig upang maipangaral at maipahayag sa iyong mga anak. Salamat po sa presensya ng aming po mga bisita. Thank you so much, Heavenly Father, sa katapatan mo po sa amin sa nakaraang 2025 at ngayon po sa pagpasok namin sa 2026. Lord, thank you. Thank you so much. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. So, kukunin ko na po yung pong mismong mga ginamit na salita ni Hosea. Dito po sa chapter 6, verse number 1. Come, let us return unto the Lord. Yan po ang mensahe natin ngayong umaga. Come, let us return unto the Lord. Kung titingnan nyo po, ito ay panawagan. Ito po ay paanyaya. Ito po ay panawagan ng Diyos sa pamagitan ng panulat ni Hosea.
ito po ay paanyaya at mga kapatid, ang paanyaya at panawagan ay patungkol sa pagbabalik loob sa ating Panginoon. Now let us face the fact na sa buhay po natin, kailangan pong once in a while, napapaalalahanan po tayo. Because sometimes we are not aware o hindi na natin nanonotice na sa paglipas ng panahon sa Christian life, para bang, alam niyo po, nagiging very routine na lang, common, parang shallow na lang ang takbo at ang ating pag-iral bilang Kristiyano. So, it is good to be reminded this morning about this very important thing that as you listen to the message, if the Lord will reveal to you yung iyo pong kalagayang espiritual, tayo po'y maging matotoo, matapat, at mababa sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Come, let us return unto the Lord. It is always good to somehow understand the background of the text. Ibig sabihin, magandang maintindihan po natin. Ito po mga kapatid, sa panulat na ito ni Hosea, binigyang pansin po ang kalagayan ng bayan ng Panginoon patungkol sa kanilang mga karanasan. So it is good to somehow understand the situation of the people of God in the time of Hosea. Ano po ba ang katayuan nila nung panahon na yon? And then, it is good na habang pinag-uusapan natin ito, medyo gagamitin natin yung ating imagination na nakapokus sa pinag-aaralan natin at hindi po yung imagination na kung ano-ano ang iniisip natin. So let us use our imagination as we listen to this message sapagkat again, ito po'y panawagan sa idea po na sila'y nalayo, sila po'y nalihi, sila po'y nawala, sila po'y nakalimot o sa kung anumang paglalarawan po pwede nating ipakita sa nagiging katayuan ng maraming mga Kristiyano po sa usapan ng ating buhay pananampalataya. Mga kapatid, kung ang pag-uusapan po yung kanilang sitwasyon nung panahon na yon, parang nakikita ko po na bagamat hindi exactly the same, pero politically, speaking, sa aspeto po ng pang-politika, mga kapatid, malaki po ang problema ng bayan. Sapagkat ito po yung panahon na ang assassinations po sa mga kings ay nangyayari, mga kapatid. So meron pong tinatawag na political instability. Unstable po, mga kapatid. Wala pong stable leadership at syempre po, aasahan natin, wala pong makadiyos na direksyon na kung saan, mga kapatid, ito ay malaking epekto sa usapan ng bayan. Siguro po, kung i-consider natin ang bansa natin, yun din po ang isang malaking problema natin. Ang politika sa usapang ating bansa ay isa sa seryoso at talamak na problema. Sapagkat yung design dapat ng paglalagay ng leadership na maglilid sa mga tao sa matuwid na landas, parang humanly speaking, it is very impossible to happen. Siguro, nito pong 2025, ang lahat ng mga nahayag na masasabi nating korupsyon at sigalot na nangyari, talagang bilang tao po, malulungkot ka talaga, malulungkot ka. Mga kapatid, mga minamahal, masasabi po natin na dito po sa kalagayan po nila, hindi po sila stable sa usapan ng panggobyerno, hindi sila stable sa usapan ng leadership, and no wonder sila po'y nag-wonder. Okay? So mga kapatid, kung ang pag-uusapan po, yung kanilang mga tagapanguna, nakakalungkot man mga kapatid, hindi po maikakaila na ito po ay malaking problema nung panahon na yon. Kumbaga, mas pinaniniwalaan po nila yung mga political alliances kaysa sa Diyos. Yung bang pagka po, lakas ng tao, yung pong kapangyarihan ng tao, yung magagawa ng tao, yan po ang isa sa seryosong problema. Alam naman natin, pagka ang leadership po ay nag-collapse, mga kapatid, sigurado na po na yung pong confusion, susunod na yan. Na hindi mo maalaman kung ano ba ang dapat mong gawin. Hindi alam ng tao kung ano ang dapat nilang gawin. So, yung political situation po nila, unstable. Kung ang pag-uusapan naman, prosperity, yes, they are rich. Materially, mga kapatid, masasabi po natin na sila po ay masagana, sila po ay mayaman.
At ito po, mga kapatid, nakakalungkot mang sabihin, minsan ang kasaganaan nagiging disadvantage pa eh. Dahil nagdadala sa tao doon sa kaisipan na parang hindi niya kailangan ng Diyos. Hindi po ba? The same thing. Sa maraming countries na napuntahan ko po at na-observe ko po, mga kapatid, na kapag ka po ang country, mayamang bansa, parang ang hirap ng pagpasok ng ebanghelyo, ang hirap ng pagbibigay pagpapahalaga at pagbibigay pansin ng tao sa ebanghelyo. Why? Kasi ang thinking nila, because of their wealth, because of their prosperity, sa kasaganaan nila, mga kapatid, di nila kailangan ng Diyos. Okay? It seems like that, mga kapatid. And it is happening. Hindi sa usapang bansa lang, pansinin natin. Okay? Ikaw, pagka nakakaluwag ka na, di ba? Pagka ikaw ay medyo masagana na, umangat na ang buhay mo. Hindi ba? Nandun yung tendency, nandun yung temptation, na parang kaya mo na ang buhay mo. Ikaw na nagmamaneho ng buhay mo. Ikaw na nagpapatakbo ng buhay mo. Lahat ng gusto mo, ginagawa mo. Wala ka ng pakialam kung ano ang direksyon ng Panginoon sa buhay mo because ang thinking mo, ikaw ay parang katulad ng mga mananampalataya sa Laodicea. Okay? Naalala nyo po yung Laodicean church? Yung sinabihan ng Panginoon, yung nirebuke ng Panginoon, okay? Ang thinking mo, wala ka ng kailangan. Yan ang iniisip mo, that you have need of nothing. Why? Because you are thinking that because you are rich, kaya mo ang lahat ng bagay. Mag-ingat po tayo, mga kapatid. Diba? In fact, sinasabi ko nga, maganda, alam natin kung saan tayo dinampot ng Panginoon. May mga pagkakataon na buti pa, nung time na talagang hindi po tayo kaluwagan at hindi tayo kasaganaan sa buhay, damang-dama natin na kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. Nandoon ang mahigpit na kapit natin sa Panginoon. Nandoon ang pagpapahalaga natin at pagbibigay importansya natin sa mga bagay ng Panginoon. Nandoon yung puso natin na talagang ang pananampalataya, ang pangahawakan natin sa Panginoon. Medyo ang problema sa marami ngayon, pagka nakaangat na, pagka nakaluwag na, ang pakiramdam niya, kaya na niyang mabuhay sa sarili niya to the point na parang wala na. Meron nga po, hindi na nakukonsensya, mga kapatid. Kahit alam na hindi nasusunod ang Diyos sa kanyang buhay, kahit alam na hindi nagagawa ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid, yan po ang nakalulungkot na kalagayan nung panahon po ni Hosea. And I'm telling you this morning, the same thing na nakalulungkot na maobserbahan po natin ngayon, even sa mga individual, na kapag ka pinag-usapan natin kung paano inangat ng Diyos ang buhay, dapat sana lalong naging mahigpit ang yakap sa Diyos, dapat sana lalong na-appreciate ang Diyos. Dapat sana lalong kinilala ang Diyos, lalong pinahalagan ng Diyos. Ngayon po, mga kapatid, ang dali-daling pagpasyahan na isa-isang tabi ang Diyos. Mga kapatid, prosperity. Pero wala na pong mataas na pagkilala sa Diyos. Problema po ng tinatawag nating self-reliance. Yung talagang ang tiwala mo na sa sarili mo. Kasi maganda trabaho mo eh. O kayang negosyo mo eh. Marami kayong pera, marami kayong impok sa bangko. Ang ganda po ng inyo pong financial na kalagayan. Bakit kailangan pang bigyang pansin ng Diyos? Sometimes, diyan po tayo naiisahan ng dyablo. So kaya mga kapatid, pakinggan niyo po ang panawagan ng Panginoon ngayong umagang ito. Amen? Ang iniisip ng iba, I am rich. Wala na akong kailangan. Mga kapatid, wala pong totoong sino paman na hindi kailangan ang Diyos. We all need God in our lives. Amen? Sa kalagayang nahihirapan ka, sa kalagayang mahirap ang buhay mo, sa kalagayang nasa karukaan ka, nasa kagipitan ka, you need God. Mga kapatid, please, let me tell you this. Kung ikaw ay nananagana na ngayon, I want to remind you, you still need God. Kailangan mo siya. Alam niyo kung bakit? Kapag ang tao masagana na, mga kapatid, marami nang po pwedeng maging hatak sa buhay niya. Lalong kailangan mo ang Diyos para maingatan ka. Lalong kailangan mo ang Diyos na gagabay sa iyo. Mga kapatid, prosperity can become dangerous when it replaces dependence on God. Kapag ka po ang pinag-usapan sa kasaganaan, nagiging delikado yan kapag ka diyan ka na nagtitiwala. Kapag ka diyan ka na nakasandal. Tama po ba, mga kapatid?
So sa usapan ng political, may problema. Sa usapan ng prosperity, may problema mga kapatid. At dito po, maganda rin makita nyo, sa usapan ng practices, may problema. Di ba? Sa usapan ng kanilang mga ginagawa. Mga kapatid, mga minamahal, nung panahong ito, nung pagkakataong ito, rampant ang tinatawag nating idolatry, immorality, and iniquities. Sa panahon po natin, naiba pa ba? Mga Kristiyano, nakikinig kayo? Ha? Habang pinakikita ko sa inyo yung larawan, nung panahong ito, ni Hosea, mga kapatid, naiiba pa ba ang kalagayan natin ngayon? Minsan kasi pag pinag-uusapan ng idolatry, ang akala natin, ang idolatry nakasentro lang doon sa graven image. Hindi natin tinatanggi na isa po yan sa itinuturo ng Bible na idolatry na kinapupuutan ng Panginoon. But listen, if we will put understanding sa idea, sa konsepto ng idolatry, sa turo ng Bible, hindi po ito nakakonfine lang sa graven images. The very idea of idolatry, it is actually yung buhay o practice mo na may nauuna sa Diyos sa buhay mo. Kapag kami nakakapalit na ang Diyos sa buhay mo, na yung dating ginagawa mo sa Panginoon, kaya hindi mo na magawa ngayon kasi may umagaw na ng kanyang bahagi sa buhay mo, kasi may kumuha na ng atensyon mo, yung atensyon mo na dati sa Diyos mo binibigay, yung lakas, everything, paglilingkod, everything na ginagawa mo, na dati nakasentro sa Panginoon. Mga kapatid, idolatry po yan pagka may umagaw na ng lugar ng Diyos sa buhay mo. Alam nyo bang kahit kaibigan pwedeng maging idol mo? Diba? Nagiging idolatrous ka? Kapag yung kaibigan mo, imbis na Diyos ang unahin mo, yung kaibigan mo uunahin mo, imbis na, di ba, ang Diyos ang unahin mo sa buhay mo, trabaho inuuna mo, imbis na Diyos ang unahin mo sa buhay mo, kung sino-sino ang ipinapalit mo, idolatry din po yan. Immorality. Mga kapatid, yung pagbaba na ng standard ng pagtanaw natin sa usapang Kristyanismo, mga kapatid, yung kasalanan noon, kasalanan pa rin ngayon. Yung mali nung panahon nila noon, mali pa rin sa panahon natin ngayon. Walang panahong tama ang mali. Ang mali ay laging mali sa anumang panahon at anumang sitwasyon ng buhay. Iniquity. Alam nyo, ang isang nakakalungkot ngayon, yung pang ang tuwid, binabaluktot. At yung baluktot, pinipilit na palabasing matuwid. Worst po yun. Worst yun, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, young people, mga magulang, bawat isang nandirito, kamusta na po ang sitwasyon natin? May naiba pa po ba sa kanila, mga kapatid? Diba? They adopted pagan practices way back then. Mga kapatid, yung kanilang worship naging corrupt, na kung saan corrupted na po talaga, at ang compromise po, kabila, at kung sino-sino na po ang dinidiyos nila. Alam niyo po, ang isang bagay na nakita ko, pwede pa rin mukhang religious po tayo, kahit sa totoo lang, malayo na po tayo sa Diyos. It is very possible na sa looks, sa appearance, parang, alam nyo po, okay na okay ka, nagsisimba ka lagi, pumupunta ka sa gawain, nandiriyan ka, pero posible po na mangyari po yan na malayo ka sa Diyos. So, it is very important, mga kapatid, to consider this message, revival message. Ang panawagan po, come! Let us return unto the Lord. Mga kapatid, mga Kristiyano, nakakalungkot mang isipin, ito pong kalagayan po nila, full of violence, lying, stealing, adultery, napaka-common po sa kanila. Yung pong failure na ituro kung ano po ang totoo. Yung pong katarungan, perverted na po, mga kapatid. Kaya tingnan nyo po, sa usapang bansa, sa usapang mga churches, mga Kristiyano, we need revival. We need revival. Kailangan po natin yan, mga kapatid.
Sapagkat sa katotohanan, yung pong mga problemang ito ay problemang hayag, maging sa panahon natin ngayon. Ang salita ng Diyos, binabaliwala ng marami. And sad to say, kahit ang mga miyembro, parang hindi na tinatablan. Attend ng attend, Sunday after Sunday, service after service. Laging nakakarinig ng preaching. But sad to say, wala nang epekto ang salita ng Diyos. Hindi na tinatablan, hindi na nakukonsensya. Kahit na hayagan, diretsahan, nire-rebuke tayo ng salita ng Diyos. But sad to say, ang dami po parang ini-ignore lang po. Kamusta na po ang puso natin, mga kapatid? Kamusta na po ang ating pagtanaw sa usapang mga bagay na nauukol sa Panginoon? Kasi pag tinignan niyo po sa storya, yung pong pagpapakasal, yung pag-aasawa po ni Hosea kay Gomer, it symbolized, God's love. Yung pag-ibig ng Panginoon, mga kapatid, it symbolized God's love. And the same thing. Kasi sa kabila ng lahat, mapapansin niyo po that God pursued, di ba? A rebellious people. Talagang nandoon po siya. Na talagang kahit na po yung mga tao nasa kasamaan, nasa paglihis, still ini-offer pa rin ng Panginoon ang restoration. Amen? Nandyan pa rin ang paanyaya ng Diyos, ang panawagan ng Panginoon. Kaya dito po sa ating magiging mensahe, gusto kong malaman niyo po na nung panahon po ni Hosea, ang mga tao po ay politically unstable, spiritually unfaithful, morally corrupt, religiously, masasabi nating active, but God was still calling them to return. So kaya nga, be sensitive. Be sensitive. Huwag kang tumingin kung kani-kanino. Huwag kang mag-isip ng kung sino-sino. Ang pansinin mo ngayon, ang sentruhan mo ngayon, yung sarili natin sa harapan ng Panginoon. At sabihin natin sa Panginoon, kausapin mo ako. Kung di ka na nababagabag, magmakaawa ka sa Diyos sapagkat may hangganan ng lahat. Meron pong sentensya ang bawat pagsuway. Meron pong sentensya ang bawat paglayo. May konsekwensya ang bawat kamalian. May konsekwensya ang bawat kasalanan. So ito po ay panawagan, let us return unto the Lord. Amen? Balik po tayo sa Panginoon, mga kapatid. Tingnan po natin ang ilang mga bagay dito po sa ating mensahe ngayon. Number one, it is good to consider the plea to come. The plea to come. Yung pong pagsamo, yung pakiusap, para po sa panunumbalik, mga kapatid. I can say na ito po ay God's invitation, gracious invitation, mga kapatid, at napakaganda na bigyang pansin po natin yan. Dito po ang sabi, come, let us return unto the Lord. I remember sa Isaiah chapter 1, di po ba? Verse number 18, come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they should be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Mga kapatid, doon naman sa Matthew chapter 11, it is good to somehow have an idea na talagang sa maraming pagkakataon, andyan ang Panginoon sa paglihis natin, sa paglayo po natin, sa pagkasira natin, sa pagkadapa natin, sa pagkawasak ng buhay natin. Nandyan ang Diyos na napaka-merciful, na sa kanyang kalagayan, ang tawag niya sa iyo, hindi pagmamatigas. Ang tawag niya sa iyo, hindi pagmamalupit. Ang tawag ng Panginoon sa iyo, panunumbalik. Isang magandang bagay na maintindihan po natin na kung ngayon, as you listen to this message, may realization ka, isa ako sa nalihis, isa ako sa malayo na, hindi ko maikakaila na medyo naiba na ang takbo ng aking Christian life, na medyo ako ay nadapa na, at maaaring sabihin po natin na magulo na ang buhay mo. Ang tanong ko, mananatili ka dyan? Baka kung tayo ang Diyos, sa kalupitan, kaagad, sentensyado na po tayo. But praise God, He's merciful. Diba? Gaano kadalas na inignore mo siya? Gaano kadalas na pinagpalit mo siya? Gaano katagal na lumayo ka sa Kanya? Pero dito sa mensahe natin, ang panawagan pa rin niya, come.
Come and let us return unto the Lord. Come and let us reason together, said the Lord. Come and have rest. Amen? Come and return to the Lord. Come, let us return to the Lord. Kung malayo ka, ang tawag niya sa iyo, halika, lapit ka sa akin, balik ka sa akin, draw nigh unto God and He will draw nigh unto you. Amen? Lumapit ka sa Diyos, lalapit siya sa iyo. Come, let us return unto the Lord. Come, let us reason together. Diba? Lapit tayo sa Panginoon. Gaano man daw katindi yung nagawa mo. Ang sabi niya, mga kapatid, kaya niyang linisin ng Panginoon yan. Naalala niyo naman po, di po ba? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang problema lang, kung liko na yung buhay mo, magpapatuloy ka pa dyan. Kung lihis ka na, magpapatuloy ka pa dyan. Kung dapa ka na, mananatili ka pa dyan. Kung nawasak na ang buhay mo, hindi ka pa rin magbibigay pansin. Doon po sa paanyaya ng Panginoon. Come and have rest in the Lord. Come now. And let us reason together. Di ba? Sabi ni Isaiah sa Matthew chapter 11, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. For my yoke is easy and my burden is light. You know, tapatan lang na pagsasalita. Ang pag-attend po isang bagay. Pero kung ano ka sa pag-attend, that is another thing. Marami pong mga Kristiyano, mga kapatid, ito po yung observation. Minsan napupuri lang tayo as church, napupuri tayo ng mga pumupunta. In fact, si Doc Arnold Garcia, si Pastor Arnold Julian, talagang very po sila, vocal po sila na sinasabi that we have a good church. Talagang blessing po sa kanila yung church. Pero teka. Comment nila yun. Yun po ang kanilang thinking. Yun ang kanilang observation. Yun ang kanilang sinasabi. Pero yung totoong tayo, hindi mababago yun. Kahit ano man ang comment ng mga tao sa paligid. Kung alam mo na ikaw umaattend ka nga, pero parang wala ka naman sa sarili mo pag umaattend. Yung bang idea na umaattend ka nga, na hindi mo na ipe-prepare yung katawan mo, yung sarili mo. Di po ba? Yan ang prayer ko eh. Sabi ko, Panginoon, matindi to, 3 revival ang pagsasalitaan ko, linggo 3 revival po yan. Kaya lang sobrang na-appreciate ko lang po yung Aguilar at Pedro na nagulat ako dahil alam nilang pag New Year, gusto ko po kahit papano maisentro ko sa pamilya ko po yung amin pong panahon na magkakasama kami na hindi po yung the usual. Kaya kami po minsan, nagko-consider po kami ng medyo maayos na hotel para magkakasama kami. Doon kami nagsa-celebrate ng New Year. Ito po, nasurpresa ako na may ticket po kami, naibili po kami ng ticket patungo doon sa Vietnam, pero umaamin ako sa inyo, hindi ko gusto yung schedule. Sunday. Kaya alam nyo po, doon sa schedule na yon, anong sabi ko kay Pastor? Pastor, kapag ako'y mauobliga dito, pasensya na kayo, kahit gumastos kayo. Hindi naman magandang pastor ako eh. Parang alam nyo po yon. I mean, pwede naman po siyang gawing Monday. Pwede ko naman siyang gawing Friday. Bakit ko itatapat? Kasi dalawang bagay eh. Pag alis mo, nagmamadali ka, ang ganda sana kung totoo ka pa sa Panginoon. Pag uwi mo naman, gulpi ka naman. Tama ba? Yung mga nakaranas na, kaya sabi ko, Pastor, sana pag nag-schedule tayo, minsan wag naman ganitong, kasi imagine nyo po, 3 a.m. ako dumating, mga kapatid. Kaya kita nyo, halatang-halata, 3 a.m. po dumating yan. Sabi ko, Panginoon, give me grace. Bigyan ko mo ako ng biyaya. Ayoko idadahilan sa mga tao ko. Hindi po ako makapag-preach ngayon kasi po medyo napuyat po ako sa biyahe. Hindi ko po pwede kikatwiran yun. And I praise God because He knows my heart. At narito po, mga kapatid. Diba? So ito po paalala rin. Paalala rin sa bawat isa sa atin. Diba? Kasi kung titingnan nyo po, hindi ba marapat lang nagtapos ang taon na sobra-sobra dapat ang pasasalamat natin sa Panginoon?
Hindi ba ngayon magsisimula na naman? 2026 na. Hindi ba marapat? Kaya nga sabi ko kay Ma'am Maris nyo, kasi sobra talaga yung kanyang problema sa throat, sa sipon, tapos may lagnat-lagnat pa siya. Medyo awang-awa ko na pwedeng ipasa sa akin. Ako na lang po. Gusto ko sana dahil nahihirapan ako sa kanya kanina. Pero sabi niya pa, unang linggo, ayoko namang unang linggo pa lang. Siguro naniniwala siya sa kasabihan na pagka unang linggo wala siya, baka buong taon wala siya rito. Mga kapatid, alam niyo po, isang bagay na nakita ko, ang kagandahan sa Diyos, alam niyo, pagkatao, huhusgahan ka kaagad. Tama? Judgment kaagad yan. Kapag tao po, pag nagkamali ka, durog ka. Pag nagkamali ka, kawawa ka. Kapag nagkamali ka, aatakihin ka, aakusahan ka, susumbatan ka. Pero tingnan niyo po ang Diyos natin, napaka-merciful. Ilang beses na akong pumalpak, ilang beses na akong lumihis, ilang beses ko na siyang nasuway, ilang beses ko na siyang nakalimutan, ilang beses ako nadapa. Pero siya, napaka-merciful niya. Hindi judgment, hindi atake, panawagan, halika, lumapit ka, balik ka. Amen? Yan ang kagandahan sa Diyos natin, mga kapatid. Opo, importante na mabigyang pansin po natin ito. Now, don't get me wrong. Ang Diyos natin, merciful, pero hindi siya konsentidor. Medyo makita natin yung difference nitong dalawang ito. Pagka ikaw may ginawa at nagsuffer ka sa consequence, huwag mong palalabasin kasi ang Diyos malupit. No! Prinsipyo yan. Reality sa buhay yan. Kung ano hasik, yun ang ani. Ang maganda lang sa Panginoon, kahit ano pa ang sabihin mo, ang kanyang operation at dealing sa atin, kasi wala naman sigurong kwenta yung magulang mo na kahit puro mali na yung pinagagagawa mo, okay lang sa kanya. Sa palagay niyo po, sa palagay niyo po. Diba? Kayo po ba ang i-consider nyong loving parents? Yung kahit na ikapapahamak mo, kahit na ikasasama mo, kahit na lihis ang buhay mo, okay lang sa kanya? Tapos sasabihin mo, alam mo, ibang klase ang parent ko, the best siya. Kasi kahit sa kalukuhan, okay lang siya. Walang matinong magulang na gano'n. Di ba? Mga anak, makinig kayo. Pag pinagagalitan kayo ng magulang nyo, dahil mali yung ginawa nyo, huwag niyong palalabasing masama yung magulang nyo. Pasalamat kayo sa magulang nyo na pag mali kayo, tinutuwid kayo. Pasalamat kayo sa mga magulang nyo na sa lahat ng mga ginagawa nyo po na hindi makabubuti sa inyo, nandyan sila na kahit mapagkamalian mo, kahit na po ano pang maging interpretasyon mo, dahil sila'y mapagmahal na magulang, bibigyan ka ng babala. Kahit na kung ano-ano pa ang isipin mo sa kanya, bibigyan ka ng babala. Kasi walang matilong magulang na papayagan lang ang ikakapahamak ng kanyang anak. Tama? Ngayon, sa prinsipyo ng discipline tayo. Ang disiplina sa tamang konsepto, hindi po ito para saktan ka, kundi para paalalahanan ka. At dyan papasok ngayon yung usapan ng consequence and chastisement. Alam niyo po, ang Diyos natin na mamalo. Opo. Tanong lang. Sa inyo pong spiritual awareness. Kasi alam niyo po, ang inyong Biblia, di ba? Okay. Sino po sa inyo? Hindi na para itanong ko kung ano ginawa mo. Ang gusto ko lang itanong sa inyo, sino sa inyo ang naranasan nyo na pinalo tayo ng Diyos? Pakitaas nga ang kamay. Yung nakaranas kayo na pinalo talaga kayo. Yung alam na alam yung palo talaga ng Diyos yan. Diba? Okay. Sino sa inyo po ang mula nung sinabi nyong naging Kristiyano kayo, even once, ay alam mo, ako love talaga ako ni Lord eh. Minsan di pa ako niya pinalo eh. Hebrews chapter 12 please. Hebrews chapter 12. Beginning verse number 5. Diba? Pansinin niyo po ito. Para magkaroon tayo ng tuwid na pagtanaw. Kasi minsan, kapag ka po nakakaranas tayo ng konsekwensya ng ginawa natin o kaya chastisement, pati Diyos biniblame natin samantalang kagagawan po natin yun. Diba? Tingnan niyo po ang sabi ng Hebrews chapter 12. Verse number 5. And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. Tuloy-tuloy po. For whom the Lord loveth, He chasteneth. And scourgeth every son whom
He receiveth. So mga kapatid, pansinin niyo po muna yan bago natin ituloy yung talata. For whom the Lord loveth, He chasteneth. Ginagamit ko po yung salitang disiplina. Kasi yung discipline po is not abandonment. Di ba? Ang discipline po ay panawagan para sa panunumbalik. Tingnan niyo po ang karugtong na talata, verse 7. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? Verse number 8. Okay? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then ye are bastards and not sons. So tatanungin ko uli kayo ngayon. Sino sa inyo mula nung sinabi niyong na-save kayo, mula nung Christian kayo, hindi kayo nakakaranas ng palo? Wala na ngayon. Kasi alam niyong hindi maganda kalagayan. Di ba? Pero gusto ko malaman niyo po, sa puntos natin, yung palo ng Diyos, ito po yung pain that corrects. Di ba? The pain that corrects. Una, the plea to come. Ikalawa, the pain that corrects. Ibig sabihin mga kapatid, yung pong karanasan sa resulta ng ginawa natin, pinapayagan ng Panginoon yan for us to realize na dapat ituwid natin ang mali. Kaya walang totoong revival kapag ka ang liko hindi itutuwid. Pag ang mali hindi tatama. Pag ang kasalanan hindi pagsisisihan. Walang totoong revival pag hindi nangyari yan. Mga kapatid, importante po na maintindihan natin na ang disiplina ng Diyos, ito po ay meron pong makadiyos na purpose para wag kang manatili sa mali, para ikaw ay mas fair sapagkat mas mainam na pinalo ka ng Panginoon para matauhan po tayo. Opo. Kaya naalala ko nga nun Di ba may mga bata, mautak ito, maglalagay po yan ng sa puwet dahil pinapalo po siya. Hindi naman masakit. Ang hindi niya alam, ang isang bata na hindi na disiplina, magmamanifest po yan. Di ba? At magdadala sa kapahamakan yan. Kaya nga ang sabi po ni Francisco Balagtas ba yun? Ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa bait at munit, sa hatol ay salat. Masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog niyang anak. Kaya kita niyo naman Tama ba yun? Tama ba yung kay... Di ba? Yun ang sabi ni Balagtas. Si Mike Hanupol ang sabi niya, ang laki sa layaw, Jeprox, tutut, di ba? So, yun, magkaiba. Si Mike Hanupol ba yun? O, yung mga umabot kay Mike Hanupol, yung mga paikot-ikot dyan. Mga kapatid, mga minamahal, seriously speaking, I need chastisement. I need correction. Kasi tinatama lang tayo ng Diyos kapag pinapalo niya tayo. Kaya po, mga kapatid, oo, alam natin na ang Diyos po very patient. Alam natin yan. Pero kahit ano po ang sabihin nyo, may hangganan ng lahat. Huwag naman nating hamunin ng Diyos na dahil hindi tayo nakakaranas pa ng palo, baka naman binibigyan ka lang niya ng pagkakataon na kung po pwede namang hindi ka na masaktan, maisip mo na. Huwag mo nang hintayin yung konsekwensya bago matauhan. Mas maganda pag alam mong mali at ipinakitang mali, madaan ka na doon sa sinabi sa iyo yung mali. Di ba kahit sa magulang? Sinasabi ng magulang, ang pinag-aawayan dyan, pangaral at palo. Kung pwede naman pong makuha sa pangaral, bakit ba hindi? Ang kadalasang problema lang po, talagang ang magulang po, masasabi na natin na pagod na, hirap na, kapapangaral, pero parang wala. Sino sa inyo ang merong ganong ka-talented na anak at saka ka-gifted na anak? Yung kahit anong saway mo, parang hindi tumatalab. Ang tawag natin sa anak natin, ang tigas-tigas ng ulo mo! Di ba? Yan ang tawag natin sa anak natin paano natin i-apply ngayon sa mga Kristiyano? Na kahit ilang preaching na, ang tigas-tigas pa rin ng ulo. Noong year 2025, ilang beses kaya nating narinig yung wag pabayaan ng pagtitipon?
Sa nakalipas na taon, ilang beses natin kaya narinig ang message about giving? Ilang beses natin kaya narinig ang patungkol sa soul winning? Ilang gaano karami kayang beses na narinig natin ang mga pangangaral tungkol sa service? Ano ang tawag natin pagka hindi natutubo? Mga kapatid, tatandaan niyo po ito. Kapag ka tayo lihis, tama lang sa magulang na paluin tayo. Ituwid tayo. Alam niyo po, yung kirot ng disiplina, yung sakit ng disiplina, nagtutuwid po yan. Amen? Kaya kapag inisip niyo po, importante, ang sabi po, for whom the Lord loveth, He chasteneth. So the first point is about the plea to come. The second point is about the pain that corrects. And then thirdly, the power that cures. The power that cures. So kung mapapansin po natin, yung bang idea nung kapangyarihan ng Panginoon, naalala ko po na sa Jeremiah, naalala niyo po yung pinaalala ng Panginoon, sabi niya, Jeremiah, halika, pumasok ka rito. Jeremiah 18, kung di pa ako nagkakamali. And then pumasok siya doon sa potter's house. Diba? Doon sa potter's house. And then nakita niya, actual, na gumagawa ng palyok ang magpapalayok. At habang ginagawa niya ito, naglamat. Naglamat. Okay? At ano po ang ipinakita doon sa storya? Na yung potter, matapos na maglamat ito, he made it again another vessel. Ang ipinakikita doon yung kakayahan ng Diyos na gawin. Kaya, Kristiyano, minsan kasi ganito tayo. Pagka nalis tayo, pag nadapa tayo, wala na. Siguro wala na akong pag-asa. Siguro wala nang remedyo. Yung nangyari sa buhay ko, ilang beses na akong pinagtiisan ng Panginoon. Mga kapatid, hanggat nandyan ang Panginoon, may pag-asa ka. Hanggat nag-iimbita ang Panginoon, may pag-asa ka. Hanggat pinapalo ka ng Panginoon, gusto pa niya na matuwid ka. Kung sakasakali man, na ngayon ay natauhan ka na, balik lang. Paano yung mga nangyari sa akin? Yun nga kaibahan ng Diyos sa tao Yung tao, lahat ng nagawa mo, talagang antindi sa recording Di po ba? Antindi sa recording. Pero ang Panginoon intentionally, kapag ka ikaw ay humingi ng tawad sa Kanya, your sins and your iniquities will He remember no more. Mga kapatid, kung ano raw ang ginawa niya doon sa palyok, hindi ko ba kayang gawin sa iyo yan, O Israel? So yan ang gusto kong sabihin sa iyo. Marahil nalihis ka, marahil naglamat na, marahil nasira ka, wala ka bang tiwala na kaya kang buuin uli ng Panginoon? Hindi ka ba naniniwala na kaya kang pagalingin ng Panginoon? The power, mga kapatid, na nagpapagaling. The power that cures. The power that heals. Yan po ang Panginoon natin. Kaya nga sabi ko, kaya pala may talata sa Bible, the just man falleth 7 times and then rise it up again. Kaya pala merong the steps of a good man are ordered by the Lord and he delighteth in his ways. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Kaya pala may mga talatang yan para paalalahanan tayo. Hindi para konsintihin tayo, kundi ang Panginoon, napaka-merciful niya talaga. At dito po mga kapatid, maganda mabigyan pansin natin sa storyang ito, the passion that comforts. Yes. The passion that comforts. The passion that comes. Yung po pwedeng kapag ka tinama mo yung puso ng Panginoon, mga kapatid, He healed the broken-hearted. Amen? Pagka ikaw ay lalapit sa kanyang may contrite heart, yung talagang bagbag na puso, contrite spirit, babagan ka ng Panginoon. Kaya nga itong panawagan ng may Bible natin, come, let us return unto the Lord. Huwag natin gawin po na parang ritual ang mga services natin. Importante po na laging bigyan niyo po ng weight ang bawat pangangaral sa pulpitong ito. Yan po ang itatak natin sa isip natin. Listen to this. Walang anumang preaching na maririnig niyo sa pulpitong ito na walang gustong i-accomplish ang Diyos sa buhay natin. Yes. Kapag ka inalaw ng Panginoon na ang pangangaral po ay ipinangaral, ang mensahe ipinangaral, for sure,
may gustong i-accomplish ang Panginoon. Mga kapatid, sabi ko nga, ang isang matindi sa Panginoon, ang isa sa passion niya, yung buuin ang mga sira. Mga pamilyang sira, kayang buuin ng Diyos yan. Diba? Kasi nandoon po yung kanyang matinding passion sa bawat pamilya, sa bawat individual, kabataan. Marahil sinasabi mo, nalihis na po ako, pastor. Talagang medyo nasira na ang buhay ko. Nagulo na po ako. Wala na ako sa tamang direksyon. Ano ngayon ang tinatakbo ng isip mo? Mananatili ka dyan? Magpapatuloy ka dyan? Susuko ka? Samantalang may Diyos na nag-aanyaya at nakikiusap pa sa iyo, come! Maring masaktan ka. Pero mga kapatid, yung sakit na yon, pagtutuwid ng Panginoon. Ha? Panghawakan mo the power that cures. Panghawakan mo the passion that comforts, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, ang ganda po ng mga storya sa Bible. Kasi nga, ang talagang inilagay ng Panginoon sa isip ko, revival. Revival. Kasi sa panahon po natin ngayon, diretsa na po tayo. Sabi ko nga, yung clear picture, nung sinabi ko po sa background ng mga pangyayari, yung sitwasyon ng mga tao sa panahon ni Hosea, sa pagkakatanaw ko po, sa pagkakaunawa ko po, halos hindi na po naiiba sa kung ano ang takbo ng panahon natin ngayon. Ito po'y katotohanan na sa usapang politika, lihis na po tayo. Wala po tayong pag-asa dyan. Kung ang pag-uusapan po prosperity, nakakalungkot na pag umangat ang buhay, nakakalimot sa Diyos. Kung ang pag-uusapan po mga practices, napakagaang na sa marami na sumusuway. Alam niyo po ba, minsan, iniisip ko, ang cellphone ba kailangan pang sawayin na pagka sumasamba? Hindi naman talaga tama na nagsa-cellphone tayo. Pero isipin niyo po, bakit kahit yung simpleng bagay na yon, atin-atin lang to ha? Kasi meron tayong usher na kapag kami magsa-cellphone, itatapat na ganyan sa iyo. Diba? Tapos, ang pinakamabigat yung pagka natutulog. Diba? Yung pag itinapat sa'yo, nakalagay doon, huwag matutulog. Paano niya mababasa yung kung natutulog? Kaya sabi ko, hindi effective yun. Kaya maganda, mag-post na lang tayo dito sa wall natin. Lagay niyo na lang dyan. Oo. Kasi sa totoo lang, hindi naman dapat mahirap na paliwanagan yun eh. Nagwo-worship, nagsa-cellphone ka? Palagay ko kahit nga wala namang, tanggalin na natin kaagad ngayon. Kakakapit lang po niyan. Gusto niyo, tanggalin na. Sabi ko, bakit yung mga ganong Kristiyano parang ilang oras lang tayo nag-worship? Talaga bang, ang mabigat pa, pag nakita mong talagang habang nag-worship, nanginginig talaga, nanginginig. Yung iba naman, nagno-notes talaga. Tapos, pasilip-silip lang, ganun. Pero nagno-notes naman talaga. Naintindihan ko po yung mga pasimula, yung paalala. Di ba? Meron pong piniplay dito bago po magsimula yung service na bawal. Pati nga yung vape at saka bawal daw po eh. Oo, bakit? Siguro may nakita silang mga sumisimple, baka mga sa CR, may mga nakikita. Mga batid, kaya naman kapag ka-church, kailangan papaalala pa sa atin na hindi dapat ginagawa yan. Kaya, aminin na natin, kailangan natin ng revival. Abo, balik na. Para wala na tayong ipopost na ganyan, mga kapatid. Diba? Yung bang dapat, alam natin kung anong tama, alam natin kung anong mali. Yung mali, lagi sa service, mali yan. Opo. Kung taga Malate ka, okay lang kasi Malate, M-A-L-A-T-E, Malate, malate. Yun, okay lang po yan. Mga kapatid, hindi po kayo magbe-benepisyo kung magne-negative kayo sa akin. Hindi naman maganda na taga-pangaral ako, hindi ko naman sasabihin ito, di po ba? Young people, gaano ba kahalaga yung mga ka-chatmate mo na hindi mo mabigyang pansin na makinig muna sa mensahe ng Panginoon? Kung matamis yung mensahe na yan, mas matamis pa ba yan sa salita ng Diyos? Kung mahalaga yung message na yan, mas mahalaga pa ba yan kaysa salita ng Diyos?
Gusto nyo bang gumaya pa tayo sa church na pagkapapasok, kukolektahin muna yung mga cellphones? Ano tayo, nasa school? Nasa church po tayo, mga kapatid. Di ba? Ang pinapayagang kwentuhan dito habang nagsiservice, yung pinagkukwentuhan, yung mismong moment na nangyayari. Di ba? Ibig sabihin, may interaction tayo sa kung ano po yung, di ba? Pero kung halimbawa, nagsiservice, magkukwentuhan kami, grabe yung inakyat natin, ang taas nung, hindi. Mga kapatid, mga minamahal, I hope and I pray na siseryosohin natin itong mensaheng ito. Matinding panawagan ng Panginoon sa pamagitan ni Prophet Hosea. Kasi alam nyo, ginagamit lang po sila. Si Haggai, ginamit ng Panginoon para i-rebuke yung kung ano po yung mga takbo ng isip ng mga tao nung panahon na yon. Na sila po abalang-abala sa mga bahay. Masyado pong gastusan ng gastusan sa mga pangsariling bagay. Pero pinabayaan ang bahay ng Panginoon. Sa panahon po ni Prophet Malakay, ginamit po ng Panginoon si Prophet Malakay para sabihin sa mga tao, igalang nyo naman ang Diyos, parangalan nyo naman ang Diyos. Bakit kung ano yung mga may sugat, kung ano yung mga may, sabihin natin walang kwentang mga hayop, yun yung inio-offer ninyo. Ang dapat sa Panginoon, a male, na dapat yung pong without blemish. But kung ano yung may sugat, kung ano yung may mga pilay, bulag, yun ang dinadala nyo. Mga kapatid, si Hosea ganun din. Ginamit siya ng Diyos para manawagan. Kaya ngayong umagang ito, kung sakali man, na nakakaranas ka ng palo ngayon, mga kapatid, itatama ka ng palo na yan. Don't be negative. Diba? Huwag po tayong magnegatibo. Ngayon, sandaling ito, ang ating pong pagsisimula ng taon 2026, pinagpasyahan po natin na revival po ang ating mensaheng mapakinggan. At ngayon po, nakita natin, okay, the plea to come, the pain that corrects, the power that cures, and the passion that comforts and calms. Yan po ang panawagan ng Diyos. Tumayo po tayong lahat. Silently. Silently. You pray. Kung sakali man na medyo nahagip ka ng mensahe, huwag nyo naman po akong pag-isipan. Kailangan kong ipangaral ang salita ng Diyos. If the Word of God is very clear to you this morning, huwag po kayong basta lumapit. Pag-isipan nating mabuti ito. Tutuloy ba tayo sa 2026? Na yung mga kapalpakan natin ng 2025, bit-bit pa rin natin. Na yung mga lihis na lakad natin ng 2025, yung mga maling desisyon natin ng 2025, yung maling pananaw natin ng 2025, yung pagkukulang natin, yung kamalian natin, yung kasalanan natin, pananatilihan ba natin yan? Kung sakali mang nadapa ka, kung sakali man nasugatan ka, kung sakali man ang tingin mo lihis ka na, ang message na ito ay napakalaking bagay sa iyo. The plea to come. Ang pagsamo at ang pakiusap ng Diyos sa iyo, halika, lumapit ka. Nasaktan po ako because of the consequence, because of the chastisement. Pero itutuwid ka niyan. Itatama ka niyan. Tanging kapangyarihan ng Diyos ang magpapagaling sa iyo. Tanging kapangyarihan ng Diyos ang magbabangon sa iyo. Ito ang pinakamagandang gawin po natin ngayong sandaling ito. Marahil po, apektado na po tayo sa kung ano ang takbo ng panahong ito. Hindi na tayo nababagabag sa kasalanan. Hindi na po tayo nababagabag sa kalikuan. Hindi na po natin kinababagabag ang pagkukulang natin sa Diyos. That is a very serious problem. Huwag kang magmalaki sa Diyos. Wala kang ipagmamalaki sa Kanya. You are nothing without Him. If not of Him, we are completely nothing. We should thank God. Lord, thank you. Niligtas mo ko. Thank you. Inangat mo buhay namin. Thank you. Na ikaw ang talagang nagpala sa amin. And because of that, gusto kong ikaw ang maging sentro ng buhay ko. Meron pong mga bagay na dapat akong ituwid sa iyong harapan. Meron pong bagay na dapat ihingi ko ng tawad sa iyo. Gusto ko pong magpakababa at ngayon, lumapit sa iyo, Panginoon. Lingapin mo po ako. Ang paanyaya, come. Let us return unto the Lord. Sige po. The altar is open for you to come. Kung kinikilos ka ng Panginoon,
why not leave your place, come to the altar, pray to God, talk to God, and tell God, Lord, I need this message. Thank you for reminding me. Thank you for reminding me. Kung may conviction lang po, kung walang conviction, I understand. Kung wala kang bagabag, nauunawaan ko po. But if the Holy Spirit is convicting you, ang isang magandang gagawin po natin is to harden at our heart. Let us humble ourselves before the Lord and tell God, Lord, the message is clear, and thank you for reminding me. Thank you for rebuking me. Andito po ang altar ng Diyos upang tayo po'y makipag-usap sa Kanya. Meron pa po ba? Meron pa po ba? To all our first-time visitor, the most important thing in life is salvation. Kung hindi ka nakatitiyak ng kaligtasan, si Jesus lang ang susi. Siya lang ang makapagliligtas sa iyo. Bakit hindi ka magpakababa sa harapan ng Panginoon? Meron po tayong mga counselor na po pwede mag-share po sa atin ng gospel. Mag-share ng turo ng Biblia patungkol sa kaligtasan. If you want to receive Christ by faith as your Savior, ito po ang magandang pagkakataon. Sige po, let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, thank you so much for your word. Thank you for talking to us this morning. Thank you for allowing us to be here to listen to thy word. Lord, please, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang. Huwag mo pong masumpungan ang pagmamataas sa aming mga buhay, dakilang Diyos, kundi ang pagkilala. Pagkilala na ikaw ang dahilan kung bakit kami ligtas ngayon. Ikaw ang dahilan kung bakit kami po ay napagpapala. Ikaw ang dahilan kung bakit kami dakilang Diyos ay nakatawid sa 2025. Panginoon, nandito po kami specifically sa amin pong lapit sa iyo. Kami po'y nalihis. Kami po'y meron pong mga bagay na nagawang hindi kalugod-lugod sa iyo. Nandito po kami to make things right before you, Heavenly Father. We need your power. Lord, thank you for your passion. Thank you for your love. And this time, Lord, ibangon mo po kami. Ituwid mo po ang mga mali sa buhay namin. Panginoon, natuto po kami ngayong umaga. Napaalalahanan po kami ng iyong salita. Salamat po. Salamat po. Thank you even for the presence of our visitors this morning. Nawa naging blessing po ang pagtitipong ito para sa kanila. May you continue to bless this ministry, Heavenly Father. Lord, please, bawat pamilya, bawat individual sa church na ito, pagpalain mo po, ingatan mo po. At ang hiling namin dakilan Diyos, maging ang mga ministeryong pinagkatiwala mo sa amin. Nawa, magtatapos kami sa mensaheng ito na magaang ang kalooban sapagkat ang iyong comfort ang amin pong nadama, dakilan Diyos. Again, forgive us, Lord. Forgive us. Thank you so much. Ito po ang aming panalangin o aming dakilang Diyos. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Go back to your seat. Again, Happy New Year po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon sa ating pong panibagong taon. Tawagin po natin ang ating tagapangasiwa sa ating pong pagtatapos. Pastor Norman Gatdula.